Hello! How did you spend your Christmas? For us, dito lang sa bahay, kami-kami lang. Tapos parang normal day lang. And prepared some gifts for the kids to enjoy. It's a police car. It's a police car? Yeah. Open. Sabi kasi ng school ng bunso ko, mag-prepare daw kami ng gift and babalutin daw nila. Tapos, ibibigay nila kay Yunbin sa school. At ang wish list na binigay ng aking anak sa kanyang teacher ay police car or police robot. Kaya naman, yun ang aming binili. Kahit ang dami na niyang police toy car, excited pa rin siya at super masaya kapag nakaka-receive ng ganito. Natutuwa ako para sa aking bunso kasi mas gusto niyang maglaro ng mga laruan compare sa manood lang ng TV o kaya manood ng tablet. Kaya naman compare sa kuya niya, mas maraming laruan ang aking bunso. Kahit marami siyang laruan, hindi ako nahihirapan kasi before siya matulog sa gabi, sinasabi ko ayusin niya muna ang kanyang mga kalat at ayusin ang kanyang mga laruan dahil kung hindi, itatapon ko lahat yan. Gustong-gusto niya tong mga ganitong laruan, yung may sounds, nakakarindi sa tenga. Lagi ko siyang sinasabihan hindi siya pwedeng mag-ingay sa umaga or sa gabi dahil tatawag ng pulis ang mga kapitbahay. Look, another symbol. May isa pa siyang regalo. Siguro galing ito sa school or sa teacher niya. And medyo hindi siya excited na buksan kasi parang alam niya na hindi ata laruan yung laman. O, di ba? Nilagay lang niyang ganyan. Tapos binalikan na niya yung kanyang toy car. Pagkabukas, ayan, tapon din lang doon. Ayaw niya ng scarf. You don't like the scarf? Para sa panganay ko naman, ang gift para sa kanya is computer. At sinet-upan na nga siya ng kanyang computer area dito sa sala. At ang kanyang additional gift ay itong Nintendo Switch na parang ako atang mag-e-enjoy kasi nung kabataan ko, ini-enjoy ko ding laruin itong Super Mario. Ang gusto ko lang sa mga anak ko kapag sinabi kong maglaro lang tayo ng 1 hour, talagang after 1 hour, titigil naman na sila at hindi sila mangungulit na mag-extend o kaya yung maglaro buong maghapon. Naging mandatory na sa panganay ko na hindi siya pwedeng manood ng TV, mag-computer o maglaro hanggat hindi niya natatapos ang kanyang mga assignments. Hindi kami gaanong mahigpit lalo na sa panganay ko kasi minsan ang load ng school niya or ang load ng activities niya per day is until 9 p.m. Yung mga ganitong bagay para makapag-enjoy din naman siya, pinagbibigyan namin siya. Habang naglalaro kami ng Nintendo, yung asawa ko naman ang may toka para alagaan si Bunso para hindi kami kuluhin. Kapag may holidays like Christmas, wala kaming mga kapitbahay na pinupuntahan. Like, parang sa Pinas, alam mo yun yung nangangapit bahay. Wala rin kaming mga kamag-anak na gaanong pinapasyalan. Ang pinapasyalan lang naman namin is yung mga in-laws ko. Kagaya din namin sila busy sa work. Pero sila yung mahilig mamasyal. Kapag gusto nila talagang lumabas at may work kami, kinukuha nila yung mga bata. Kung tatanungin ako kung namimiss ko ba ang Pasko sa Pinas, honestly, hindi. Parang nasanay na kasi ako na you can celebrate anytime you want. Parang hindi mo naman kailangan ng okasyon para maging masaya. Pero syempre, kanya-kanya tayo ng perspective, di ba? Wish ko lang sana, no need for Christmas to be happy. Suddenly, we got a call from in-laws na may pupuntahan daw silang festival ng mga bata. Dahil may work pang gagawin ng asawa ko, hindi na kami Bye bye, sumama. see you.